Isang tahimik na hapon ng Linggo sa Texas. Ang init ay bumabalot sa kalsada na parang singaw ng kasalanan. Sa gitna ng pag-ugong ng mga tren at huni ng mga sikas, isang lalaki ang naglalakad sa gilid ng kalsada. Malinis ang suot, bitbit ang isang maliit na notepad sa bulsa ng kanyang maong, at may laman ang puso, hindi ng pananampalataya, kundi ng galit. Sa likod ng kanyang isip, may isang layunin, patunayan sa sarili at sa sinumang makakarinig sa kanya, na ang tinatawag ng mga Katoliko na katawan ni Kristo ay walang saysay. Hindi siya naglalakad papunta sa simbahan para magdasal. Naglalakad siya papunta roon para sirain. Siya si Pastor Daniel Moore. Para sa marami sa bayan ng Katy, Texas, si Daniel ay haligi ng katotohanan. Taon na ang binilang niya bilang pastor ng maliit na kongregasyon ng Seventh-day Adventists. Tuwing Sabado, tapat siyang tumatayo sa likod ng pulpito, itinatanghal ang Biblia na may kumpiyansang hinubog ng taon ng pagbabasa, debate, at paghuhusga. At kapag nabanggit ang Katolisismo, tila ba may liwanag sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito liwanag ng interes, kundi ng galit na pinatigas ng paniniwala. Ang simbahan ng Roma ay punong-puno ng mga kasinungalingan, isinisigaw niya minsan habang nagpapahayag. Mga imahen, mga estatwa, mga ritual, lahat iyan ay gawa-gawa lamang ng tao. Tumutunog ang mga amen mula sa mga miyembro ng simbahan, habang siya ay naglalakad-lakad sa harap, waring isang sundalong naninindigan sa isang larangan ng digmaan. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Ngunit sa labas ng simbahan, sa tahimik nilang bahay na may puting krus sa harapan, ang kanyang tinig ay tila nawawala. Daniel, ani Patricia, ang kanyang asawa, isang gabi habang sila ay naghahapunan, bakit parang mas tahimik ka nitong mga nakaraang araw? Napatingin si Daniel sa kanya, umiti ng bahagya at sinabing, wala. Napapagod lang sa trabaho. Hindi totoo. Ang totoo'y gabi-gabi, habang nakahiga siya sa kama, habang umaalingangbaw sa isipan niya ang mga sermon niya, may tanong na paulit-ulit na bumabalik, kung ang Katolisismo ay peke bakit ito nanatiling buhay ng mahigit 2,000 taon. Noong una, tinataboy niya ito. Ang demonyo ay mahilig sa mga tanong, bulong niya sa sarili. Ngunit kahit gaano siya kaingay sa pulpito, lalong lumalakas ang katahimikan sa loob niya. Sa kanyang welding shop, sa tuwing nag-isa siya sa likod ng mask, ang init ng bakal ay hindi sapat para tunawin ang bigat ng tanong na ayaw niyang pangalanan. Isang araw, habang nagpapakain ng damo si Andrew, ang kanilang 8 taong gulang na anak, nagtanong ito, Tay, bakit po may mga simbahan na may mga estatwa? Di ba bawal yon? Tumigil si Daniel sa pag-aayos ng hose. Napatingin siya sa anak. Tama ka, anak. Bawal. Dahil ang Diyos ay hindi laruan. Hindi siya imahe na nililok. Bakit may mga batang nagdarasal sa harap ng mga yon? Tanong pa ni Andrew. Daniel didn't answer right away. Imbes na sumagot, pinahid niya ang pawis sa noo at sabing, kaya nga tayo nandito, para turuan silang mali sila. Pero hindi na ulit ang tanong ni Andrew. At kahit hindi niya ito sinagot ng buo, isang bagay sa kanya ang tila tinamaan. Dahil sa simpleng tanong ng isang bata, muling umusbong ang isang lamat. Linggo. Araw ng misa sa Joseph's Catholic Church. At gaya ng dati, dadaan si Daniel sa harap ng gusali, lalapit ang bibig niya sa tainga ng sarili, at ibubulong, nagsisamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Pero sa linggong ito, hindi lang basta siya bumulong. Tumigil siya. Tinapik ang manibela. At bumulong ng mas malalim, paano kung hindi? Pinilit niyang umiti. Pinatay ang radyo. Pumasok sa driveway. Bumaba sa sasakyan. Sa hapunan, habang tinutulungan si Sophie sa assignment nito tungkol sa mga anghel, tinanong niya ito, Anak, bakit gusto mong gumuhit ng mga anghel? Ngumiti si Sophie. Kasi po sila'y mababait. Sila ang bantay natin. Sabi ni teacher, lagi silang nandito. Napatitig si Daniel sa guhit ni Sophie. Isang anghel na nakaasul, may hawak na bulaklak, at may korona sa ulo. Sa tabi nito may batang nakangiti. Anong pangalan niya? Tanong niya. Si Mary, sagot ng bata. Sabi ni teacher, siya raw ang nanay ni Jesus. Walang imik si Daniel. Lumuha man siya sa isip, hindi niya ito ipinakita. Kinabukasan sa welding shop, may kakaibang lumapit sa kanya. Ay Pastor Dan, bati ng isang matandang lalaki na may Spanish accent, dala ang isang plastik ng nilagang manok. Kain ka muna. Init, oh.
Umupo si Daniel mas dahil sa gutom kaysa sa kagandahang loob. At sa pagitan ng mga subo, napag-alaman niyang ang matanda ay si Aurelio Santamaria, isang mason na tubong Mexico. Ikaw pala yung nagtatrabaho sa simbahan sa may highway, tanong ni Daniel. Sagot ni Aurelio. Pero linggo wala ako ron. Misa kami sa Gri Joseph's. Napakunot ang noo ni Daniel. Tinitigan ang kutsara. Bumulong sa isip isa na naman. Pero nagpakita ng ngiti. Hindi mo ba alam na ang simbahan niyo ay nagsasamba sa mga rebulto, putol ni Aurelio sabay ngiti. Lagi ko naririnig yan. Tahimik si Daniel. Hindi niya inasahang mapangunahan. Pero alam mo, Pastor, patuloy ni Aurelio, lasenggo ako dati. Binugbog ko asawa ko. Iniwan ako ng mga anak ko. Pero isang gabi, umiyak ako sa harap ni Inang Maria. Sabi ko, kung totoo ka, tulungan mo ako. At mula noon, hindi na ako uminom. Binalikan ako ng pamilya ko. At araw-araw, nagpapasalamat ako sa Diyos na may nagdasal para sa akin. Siguro nagdesisyon ka lang magbago, ani Daniel. Siguro hindi ito dahil sa rebulto. Ngumiti si Aurelio. Hindi nagalit. Hindi nagpilit. Tahimik lang. Pastor, anya, kapag humihingi ka ng panalangin sa mga tao sa simbahan mo, pamahiin din ba yon? Hindi agad sumagot si Daniel. Tumiklop ang katahimikan sa paligid. Walang nagwelding. Walang ingay ng makina. Tanging tanong lang ni Aurelio ang narinig sa ulo niya. Sa gabing iyon, nakahiga siya sa kama, tinitigan ang ceiling fan na dahan-dahang umiikot. Kung nagpapadasal ako sa iba, bulong niya sa sarili, bakit mali kung humingi ng panalangin sa mga banal? Pero bago niya masagot ang sarili, tumalikod siya sa kama, pinikit ang mga mata, at sinubukang itulog ang tanong. Hindi niya alam, pero sa sandaling iyon, nagsimula nang bumuka ang pinto. At habang nagdidilim ang kwarto, may bumubulong sa puso niya, hindi tinig ng pananakot, kundi panibagong uri ng gutom. Isang gutom na hindi mabubusog ng anumang sermon. Umaga ng Martes, sumisirit ang araw sa Texas na para bang walang pakialam kung may problema kang iniinda. Sa construction site sa downtown Katy, mainit pa lang ang kape ni Daniel pero basang-basa na ng pawis ang kanyang batok. Sa bawat kisap ng welding mask, sa bawat tunog ng kuryenteng dumadaloy sa metal, isang tanong ang hindi niya maitaboy, pamahiin din ba yon kung humihingi ka ng panalangin sa iba? Simula nang tanungin siya ni Aurelio, parang hindi na nawala ang tanong sa likod ng utak niya. Para itong pako sa sapatos, hindi naman kita, pero hindi mo rin malakad ng diretsyo. Hindi niya inaasahan si Aurelio sa buhay niya. Lalo na sa isang lugar kung saan ang mga usapan ay karaniwang umiikot sa init, presyo ng bakal, at kung aling burger joint ang may libreng refill ng iced tea. Pero ngayon, sa pagitan ng amoy ng grasa at sunog na kahoy, isang lalaking may edad, kupas ang damit, ngunit maliwanag ang mga mata, ang nagpapaikot sa isip ng isang pastor. Nagdasal ako kay Inang Maria, sabi ni Aurelio. At binago ng Diyos ang buhay ko. Paulit-ulit itong bumabalik sa pandinig ni Daniel, kahit pinipilit niyang itulak palayo. Isang araw, habang nagpupunas ng alikabok sa tool cabinet, napansin niya si Aurelio sa lilim ng scaffolding, may hawak na maliit na bag, tahimik na nagbubukas ng tanghalian. Luma ang lunchbox. May punit ang zipper. Pero may maliit na krusipiho na nakatali sa zipper pull, parang hindi iyon basta dekorasyon, parang taglay nito ang buong kwento ng pagkatao ni Aurelio. Daniel ay tumitig. Hindi siya mapakali. Hey, Pastor Dan, bati ni Aurelio, nakangiti. May extra akong tacos. Chicken. Gusto mo? Napitlag si Daniel, mabilis na ngumiti. Ah, sige, salamat. Umupo silang dalawa sa tumpok ng kahoy na parang lumang bench sa harap ng tumitibok na init ng araw. Hindi nagtagal, nagsimula na naman ang pag-uusap. Nagsisimba ka pa rin sa Gri Joseph's? Tanong ni Daniel, pilit ang tono, parang hindi interesado pero hindi rin mapigilang itanong. Sagot ni Aurelio sabay subo. Lalo na tuwing linggo ng hapon. Tahimik. Parang andun talaga si Jesus. Napailing si Daniel bahagya. Ewan ko, Aurelio. Hindi ko maintindihan. Bakit ka luluhod sa harap ng tinapay? Ngumiti si Aurelio. Hindi mapanghusga. Hindi rin sarkastiko. Kalmado lang, para bang matagal na siyang hinahanda ng buhay sa ganitong tanong. Pastor, sabi niya, naranasan mo na bang humingi ng panalangin sa isang taong mahal mo, kahit hindi mo siya nakikita?
Nagtaas ng kilay si Daniel. Ano nang ibig mong sabihin? Halimbawa, paliwanag ni Aurelio, ako, noong bago pa lang akong lumalapit sa Diyos, hindi ko alam kung paano magdasal. Wala akong alam sa Biblia. Pero alam ko kung paano kausapin ang nanay ko. Kaya't lumapit ako kay Maria. Hindi dahil Diyos siya. Hindi dahil siya ang tagapagligtas. Kundi dahil naniniwala akong bilang ina ni Jesus, marunong siyang lumapit sa kanya. Parang sinasabi mong may shortcut sa langit, ani Daniel, medyo matalim. Hindi shortcut, Pastor, sagot ni Aurelio. Parang pamilyar na boses. Yung kapag gulong-gulo ka na, at may tumawag sa iyo ng anak, hindi ba't ibang klase ang pakiramdam nun? Hindi agad nakaimik si Daniel. Kinagat niya ang natitirang takos. Malamig na. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit bigla siyang nanlamig. Alam mo ba kung gaano karaming beses ko nang sinabi sa kongregasyon ko na idolatria ang ginagawa ninyo? Tanong niya, halos pabulong. Sagot ni Aurelio. At hindi ako galit sa iyo, Pastor. Bakit hindi? Halos pabulong na sigaw ni Daniel. Sinabi kong ang pananampalataya mo ay mali. Nilait ko ang tinatawag mong banal. Kung totoo ang sinasabi mong naranasan mo ang Diyos, bakit hindi mo ako sinagot? Bakit hindi ka sumigaw pabalik? Ngumiti si Aurelio. Kasi minsan, ang pagmamahal ay hindi kailangang ipagtanggol sa sigawan. Pinapatunayan ito sa katahimikan. Hindi napansin ni Daniel na hawak na pala niya ang kanyang Bible verse notepad na nasa loob ng kanyang bulsa. Inilabas niya ito. Binuklat. Walang dahilan. Parang gusto lang niyang may mahawakan na sigurado siya. Ngunit kahit sa gitna ng mga pamilyar na sipi, wala siyang nahanap na sagot sa tanong na biglang tumama. Paano kung totoo nga ang lahat ng sinasabi nila? Nang gabing iyon, hindi siya nagbasa ng Biblia. Hindi rin siya nag-ensayo ng sermon. Umupo siya sa sala, nakapatay ang ilaw. Sa kabilang silid, narinig niyang tumatawa si Andrew habang naglalaro ng Game Boy. Si Patricia ay naglalabas sa kusina, at si Sophie ay nagkukulay ng mga anghel sa likod ng lumang buletin mula sa simbahan. Tahimik lang si Daniel. Biglang tumayo. Pumunta sa garahe. Binuksan ang lumang drawer na may nakasulat na book notes. Doon, may isang folder na ang titulo, The Catholic Lie, Exposing the Idolatry of Rome. Isa ito sa mga plano niya, aklat na babasag, ayon sa kanya, sa mga kasinungalingan ng simbahan ng Roma. Pero habang hawak niya ito, pakiramdam niya ay binabasa siya ng folder, hindi siya ang bumabasa. Inilapag niya ito. Pumikit. Huminga ng malalim. Panginoon, bulong niya, kung sinusubukan mo akong turuan, gawin mong malinaw. Kasi hindi ko alam kung ito ay tukso o liwanag. Walang sumagot. Pero sa puso niya may bumalot na init. Hindi sigaw. Hindi tinig. Isang paanyaya lang. Tahimik. Malambot. Magpatuloy ka. Tanungin mo pa. Huwag kang matakot. Kinabukasan, habang nagwe-welding ng gate sa bahay sa may Colonial District, muling lumapit si Aurelio. Naka-backpack. May dalang termos. Coffee, tanong niya. Salamat, sagot ni Daniel. Hindi ako makatulog kagabi. Magandang gabi para magdasal, ani Aurelio, na upo sa tabi niya. Hindi ako nagdasal, mabilis na tugon ni Daniel. Nag-isip lang. Tahimik si Aurelio. Umikot ang baso ng kape sa kanyang kamay. Minsan, mas mahalaga pa ang pag-iisip kaysa sa pagsigaw. Alam mo, Aurelio, biglang sabi ni Daniel, sa tuwing may nagsasabi sa akin ng ganito, gusto kong sigawan. Pero sa'yo hindi ko kayang gawin. Bakit? Tanong ni Aurelio. Baka dahil hindi mo ako sinusubukang baguhin, sagot ni Daniel. O baka dahil hindi ka natatakot na mahalin ang isang taong tulad ko. Ngumiti si Aurelio. Pastor, hindi ako narito para baguhin ka. Nandito ako para ipaalala na kahit ikaw ay pinagmamasdan ng Diyos. At marunong siyang maghintay. Pagka-uwi niya, tahimik lang si Daniel sa hapagkainan. Habang nagkukwento si Sophie tungkol sa klase nilang nag-aral tungkol kay Moses, hindi niya ito halos marinig. Daniel, bulong ni Patricia, okay ka lang ba? Tumango siya. Pero sa loob niya, nagkakagulo na ang mga tanong. Hindi niya naisip na ang isang simpleng mason na may palaging baong kape at rosaryo sa bulsa ang magiging instrumento ng Diyos para ilabas ang tanong na matagal nang ayaw niyang sagutin. At sa gabing iyon, habang nakahiga siya, nakatitig sa kisame, pinilit niyang magsalita ng dasal.
Pero walang lumabas. Tanging tanong lang na hindi niya mapatay. Kung mali ako, anong ibig sabihin nun sa lahat ng tinuro ko? Hindi niya alam kung bakit siya nagising ng maaga. Madaling araw pa lang, dilim pa sa labas, pero gising na si Danielle Moore, nakaupo sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang sapatos niya sa sahig na parang iyon ang magbibigay sa kanya ng sagot. Hindi niya balak pumunta. Iyon ang sinabi niya sa sarili habang hinihigop ang unang kape. Obserbahan lang, ani Aurelio noong Biyernes, kaswal, parang ni hindi ito isang imbitasyon, kundi pa anyayang kasing normal ng, tara, kape muna. Hindi mo kailangang maniwala, dagdag pa ni Aurelio. Tumingin ka lang. Gusto mo ng katotohanan, di ba? Panoorin mo kami sa lugar kung saan namin ito natagpuan. Binalak na niyang huwag pumunta. Magpapanggap siyang nakalimot. Sabihin kay Aurelio na may trabaho. O kaya'y magtuturo ng Bible study kahit walang estudyante. Basta huwag lang humarap sa posibilidad na baka totoo nga ang mga ito. Pero ngayong umaga, habang natutulog pa si Patricia, habang si Sophie ay hindi pa bumangon mula sa kanyang pink na kama, at si Andrew ay tulog pa rin na may hawak na laruan sa kamay, si Danielle ay nagbibihis ng flannel shirt na hindi niya namamalayang isinusuot niya tuwing may mga araw siyang kinakabahan. 7:49 ng umaga. Pumarada siya isang kanto palayo sa St. Joseph's Catholic Church. Pulang ladrilyo. Puting tor. Mga bintanang may batik na salamin na kumikinang sa araw. May ilang kotse sa labas. Tahimik ang paligid. Nakahawak siya sa manibela ng ilang minuto, hindi bumababa. Obserbahan lang, ulit niya sa sarili. Sa may hagdanan, naroon si Aurelio. Nakaputing kamiseta. Nakaayos ang buhok. Ningiti-ngiti. Hindi sumisigaw. Hindi namimilit. Pastor Moore, bati nito, parang kaibigan na matagal nang hindi nakita. Pinagdasal kong dumating ka. Gusto ko lang makita kung ano ang nangyayari sa loob, ani Danielle, halos hindi nag-aangat ng tingin. Wala akong balak lumuhod, ha? Naman, sagot ni Aurelio. Hindi mo kailangang gawin kahit ano. Manood ka lang. Pagpasok nila, bumungad agad ang malamig na hangin ng simbahan, hindi dahil sa aircon, kundi sa kakaibang presensya. Ang liwanag mula sa bintana ay tumatama sa mga bangkong kahoy, kumikislap sa alikabok na umiikot sa sinad. Amoy insenso. Amoy kandila. Amoy hindi pamilyar. Umakyat ang lalamunan ni Danielle. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa hindi niya maintindihan. Upo sana siya sa pinakadulo, pero inalok siya ni Aurelio sa gitna. Hindi sa harap. Hindi sa likod. Sapat lang para makakita. At makadama. Ang simbahan ay puno na ng mga tao. Lalaki. Babae. Bata. Matanda. May isang lalaki sa wheelchair, may isang matandang babae na may baston. May mag-inang nagkukwentuhan sa harap ng estatwa ni San Jose. Hindi sila mukhang mga tanga. Hindi rin sila mukhang fanatic. Mukha silang payapa. Tumunog ang kampanilya. May lumabas na batang altar server, nakaputi. Sumunod ang pari. Matangkad. May pilak na buhok. Matatag ang lakad. Si Father Charles, bulong ni Aurelio. Nang magsimula ang misa, tahimik ang lahat. Hindi tulad ng simbahan ni Danielle kung saan malalakas ang gi-amen at masiglang musika, dito parang lahat ay hinayaan ang katahimikan ang magsalita. Si Danielle ay nakaupo lang. Hindi gumagalaw. Tinitigan ang bawat galaw ng pari. Ang paghawak sa aklat. Ang mga salita. Ang panimulang isangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nag-cruise ang lahat. Si Danielle? Hindi. Pero hindi rin siya tumingin sa iba. Tinitigan lang niya ang altar. Nang basahin ang mga pagbasa, may lalaking tumayo sa pulpito. Ibinasa ang lumang tipan. May babae naman para sa salmo. At pagkatapos, tumayo si Father Charles para basahin ang ebanghelyo. Mula sa aklat ni Juan. Daniel almost rolled his eyes. Of course. Ako ang tinapay ng buhay. Napakagatlabi si Daniel. Dozens of times na niyang ipinangaral ang siping iyon. Paulit-ulit. Sa kanya, ito ay simbolo. Walang himala. Walang misteryo. Simbolikong pagkain. Walang iba. Pero ngayon, sa paraang binigkas ito ng pari, may ibang laman.
Hindi ito sermon. Hindi ito sigaw. Parang panata. Nang magsalita si Father Charles para sa homilya, sinabi nito, maraming nagsasabing ito ay simbolo lamang. Pero noong sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan, hindi niya sinabing, alalahanin mo ako habang kinakain mo ito. Ang sabi niya, ito ang aking katawan. Hindi ito opinion. Ito ay pahayag. May biglang kumislot sa dibdib ni Daniel. Hindi niya alam kung bakit. Hindi siya naniniwala. Pero bakit parang may kumakalmot sa loob niya? Tumunog ulit ang kampanilya. Magsisimula na ang konsagrasyon. Tahimik ang lahat. Wala ni isang kumibo. Kahit si Daniel ay hindi makagalaw. Ang pari ay nakayuko, binibigkas ang mga salita sa tono na parang lihim na sinasabi sa Diyos. Itinaas nito ang host. Ito ang aking katawan na ibibigay para sa inyo. Tumigil ang mundo ni Daniel. Ang kanyang dibdib ay biglang sumikip. Hindi siya makaubo. Hindi siya makagalaw. Nakaramdam siya ng init sa batok. Parang may liwanag na bumabalot sa host. Wala siyang sinabi. Pero ang puso niya ay sumisigaw, ano ito? Ang mga tao ay tahimik na lumuhod. Isa-isa silang pumila para sa komunyon. Matatanda. Bata. Mga ina. Lalaki sa uniforme ng construction. Babaeng may baby sa sling. Ang bawat isa, lumalapit na parang tinatawag ng isang boses na hindi maririnig ng tainga. Si Daniel ay nanatiling nakaupo. Pero ang mga mata niya ay hindi na matinag sa altar. Nang matapos ang misa, hindi siya gumalaw. Hindi niya narinig ang koro. Hindi niya napansin na umaalis na ang mga tao. Ang tanging bagay na naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga at ang etyo ng salitang ito ang aking katawan. Well, tanong ni Aurelio, lumapit sa kanya, bitbit ang maliit na buklet ng panalangin. Hindi ko alam, bulong ni Daniel. Pero may naramdaman ako. Hindi ko lang maintindihan. Hindi mo kailangang intindihin agad, ani Aurelio. Pwedeng maramdaman muna. Napatango si Daniel, mabagal. Hindi pa siya handang umamin. Hindi pa siya handang maniwala. Pero mayong nakita na niya ang misa, hindi na rin siya handang sabihing alam na niya ang lahat. Habang naglalakad siya pauwi, walang bukas ang radyo. Tahimik sa loob ng sasakyan. Pero sa utak niya, maingay. Mabilis. Gulo. Habang bumabaybay siya sa highway siyam na po, tumingin siya sa rearview mirror. At sa mata niya, nakita niya ang hindi niya matanggap. Pag-aalinlangan. At gutom. Hindi siya bumalik sa simbahan sa sumunod na linggo. Pero hindi rin siya nakatulog ng maayos sa buong linggo. At sa ilalim ng katahimikan ng kanyang bahay, sa pagitan ng huni ng sika sa gabi, sa bawat tunog ng electric fan naroon pa rin ang tanong. Ano ba talaga ang nangyayari sa altar na yon? Gusto ko lang makipag-usap. Yan ang sinabi ni Daniel sa text na ipinadala niya kay Aurelio isang gabi habang binabagtas niya ang madilim na highway pauwi. Walang emoji. Walang paliwanag. Isang pangungusap na puno ng pagdududa. Pero may bigat ng isang taong hindi na makatulog dahil sa tanong na hindi na niya kayang itulak palayo. Hindi umabot ng 1 minuto, sumagot si Aurelio, bukas ka sa gabi. Si Father Charles laging bukas ang pinto. At sa ganap na 7:00 ng gabi, isang pickup truck ang tumigil sa harapan ng maliit na parokyang rektoryo sa tabi ng St. Joseph Catholic Church. Pula ang ladrilyo. May karatulang kahoy sa pinto, Office of the Parish Priest. May ilaw. Tahimik. May presensya. Pumasok si Daniel, hindi alam kung anong sasabihin. Pinisil niya ang wedding ring sa daliri niya, tila pinapaalala sa sarili kung sino siya, isang pastor, isang ama, isang lalaki na may paninindigan. O meron pa ba? Bumukas ang pinto. Lumabas si Father Charles na nakasuot ng manggas na puti, may hawak na tasa ng kape. Pastor Moore, bati nito, may ngiti, parang matagal na silang magkakilala. Tamang-tama. Mainit pa ang kape. Gusto mo? Walang gatas, sagot ni Daniel, hindi rin niya alam kung bakit iyon ang nasabi niya. Umupo sila sa mesa ng rektoryo. Simple ang lugar, estante ng lumang aklat, ilang kandilang hindi pa nauubos, isang krusipiho sa dingding. Diretso na tayo, ani Daniel. Gusto kong malaman kung bakit niyo sinasabi na ang tinapay ay si Jesus mismo. Literal. Hindi simbolo. Hindi representasyon.
Tumango si Father Charles, parang inaasahan na niya ito. Simple lang, anya. Dahil yan ang sinabi ni Jesus. Sabat ni Daniel, pero sinabi rin niyang siya ang pintuan. Hindi naman siya literal na pinto. Ngumiti si Father Charles. Tama. Pero tingnan mo ang reaksyon ng mga tao sa John 6. Nung sinabi niyang ito ang aking katawan, marami ang lumayo. Kung simbolo lang yon, bakit hindi niya sila pinigilan? Bakit hindi niya ipinaliwanag na huwag kayong mag-alala, figurative lang yan? Napatigil si Daniel. Hindi niya yon napansin dati. Marami na siyang sermon tungkol sa John 6, pero tila laging may nilalaktawan siyang bahagi. Kinuha ng pari ang isang aklat sa shelf. Like Ignatius of Antioch, sabi niya. Sumulat siya mga taong isa-isa 0 ad, estudyante ni John the Apostle mismo. At sabi niya, the Eucharist is the flesh of our Savior Jesus Christ. Tinanggap ni Daniel ang aklat. Binuklat. Pinagmasdan. Hindi siya makapagsalita. Walang footnote. Walang paliwanag. Isang tuwid na paniniwala mula sa simula. Ilang beses na akong nagdebate tungkol sa mga Katoliko, ani Daniel, halos pabulong. Pero parang ngayon ko lang talaga sila pinakinggan. Ang katotohanan, sagot ni Father Charles, ay hindi natatakot sa tanong. Kaya ang simbahan, kahit luma, bukas pa rin. Dahil ang Diyos, hindi napapagod maghintay sa mga nagbabalik. Pagkatapos ng isang oras, tumayo si Daniel. Hindi siya nagpaalam agad. Tumitig muna siya sa krusipiho sa dingding. Sinasamba ba ninyo yan? Tanong niya, medyo sarkastiko. Kung kahoy lang yan, sagot ng pari, idolatria nga. Pero hindi namin sinasamba ang kahoy. Sinasamba namin yung nakapakoron. Yung nagmahal sa amin hanggang mamatay. Walang sagot si Daniel. Tumango lang. Umalis. Sa sasakyan, hindi niya pinaandar agad ang makina. Umupo lang siya, hawak ang Biblia sa bag pinikit ang mga mata. May luhang hindi niya inaasahan. Hindi dahil nalilito siya. Dahil may bahagi ng puso niya na parang nagagalit. Bakit ngayon lang niya ito naririnig? Bakit ngayon lang niya ito naiintindihan? Kinabukasan, linggo ng gabi, sinubukan niyang isulat ang sermon para sa Sabado. Pero walang dumikit. Tuwing magsusulat siya ng The Lord's Supper is a symbol, tila may boses sa loob niyang bulong ng bulong, o baka hindi. Inulit niya. Binura. Inulit. Binura. Umabot na ng 2:00 ng umaga. Tahimik ang bahay. May baso ng tubig sa tabi niya na hindi niya nalasahan. Nakabukas ang Biblia, John 6, pero parang hindi na niya ito binabasa, parang binabasa siya nito. Isang araw, habang nasa opisina ng simbahan, lumapit si Mark, ang assistant pastor niya. Dan, anya, napansin ng ilan. Para kang lutang habang nangangaral. Tahimik ka. Di ka na tumatama tulad ng dati. Hindi lang ako nakakatulog masyado, palusot ni Daniel. May kinalaman ba ito sa simbahan ng Katoliko? Tanong ni Mark, diretsyo. Napakurap si Daniel. Bakit mo naman nasabi? May nakakita ng catechism sa desk mo. At si Aurelio. Alam ng lahat kung sino siya. Hindi nakasagot si Daniel. Tumayo si Mark, tumango. Dan, ingat ka. Isa kang leader. Kapag ikaw ang nayanig, buong simbahan ang mauuga. Sa bahay, hindi rin nakataka sa mga mata ni Patricia. Hindi ka na nakangiti sa pulpito, anya isang gabi habang naghuhugas ng pinggan. Pagod lang, sagot ni Daniel. Hindi, sagot ni Patricia, puna sa kamay, tumitig sa kanya. Hindi ito pagod. Ibang klaseng bigat yan. Tumahimik si Daniel. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Paano niya ipapaliwanag na ang mundo niya, ang paniniwala niya, ang mismong pagkatao niya, ay parang kinakaladkad papunta sa ibang direksyon? Sa sumunod na mga araw, tila naging dalawang tao si Daniel. Sa umaga, si Pastor Dan. Nagpipilit mumiti, nagtuturo, naglalakad-lakad sa simbahan na parang walang bitbit na tanong. Sa gabi, isang lalaking nakatitig sa kisam, hawak ang Biblia, takot magsalita ng kahit anong hindi niya nasigurado kung totoo pa. Isang linggo ng hapon, bumalik siya sa simbahan. Walang imbitasyon. Walang paalam. Pumasok lang siya sa misa at umupo sa likod. Tahimik. Hindi kilala ng iba. Walang pangalan. Walang posisyon. Muli, narinig niya ang mga salita, ito ang aking katawan.
Pero ngayon, hindi ito nag-etyo lang sa tenga niya. Tila bumaba ito sa puso. Umuwi siyang tahimik. Pagpasok sa bahay, sinalubong siya ni Patricia. Saan ka galing? Tanong nito. Nag-drive lang, ani Daniel. Pumunta sa simbahan. Yung simbahan natin, tanong ni Patricia, mahigpit ang tono. Hindi siya sumagot. Tama na, Daniel, sabi niya. Kung saan man papunta to ayoko. Baka mawala sa atin ang lahat. Alam ko, sagot ni Daniel. Pero baka doon ko makita ang totoo. Wala nang sinabi si Patricia. Tumalikod ito. Pumasok sa kwarto. Marahang sinarado ang pinto. Naiwan si Daniel sa sala, hawak ang Biblia. Binuksan niya ito. John 6. Ang mata niya ay nahulog sa mga salitang. Ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito. Pero sa loob ng puso niya, nagsimula ng pumutok ang matandang pader. Hindi niya pa alam kung anong nasa kabila. Pero isa lang ang sigurado niya. Hindi na siya makakabalik sa dati. Pilit niyang sinabing hindi siya babalik. Isang misa lang. Isang pagbisita lang. Isang obserbasyon, gaya ng sabi niya kay Aurelio. Pero ang problema sa katotohanan ay hindi ito nawawala kapag tumalikod ka. Mas lalo pa itong sumusunod. Isang Martes ng hapon, habang abala ang buong mundo sa trabaho, si Daniel Moore ay nagbihis ng simpleng polo at jeans, sumakay sa pickup, at bumiyahe ng tahimik patungo sa St. Joseph Catholic Church. Hindi siya nagpahalatang pupunta. Hindi siya nagpaalam. Hindi na rin siya tinanong ni Patricia kung saan siya pupunta, marahil dahil natatakot siyang malaman ang sagot. Nagpark siya sa gilid ng simbahan, sa tapat ng maliit na gusaling may karatula sa pintuan, Adoration Chapel. Walang mga tao sa labas. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng mga ibong tila ayaw gambalain ang katahimikan ng lugar. Pumasok siya. Isang maliit na silid. Hindi marangya. Hindi masyadong maliwanag. Ilang upuang kahoy. Kandila sa gilid. Amoy insenso na halos hindi mo maamoy, nararamdaman mo lang. Sa gitna, isang monstrance, gintong disenyo na parang araw, at sa loob nito, isang puting bilog na tila simpleng tinapay. Pero kahit pa ganoon ang hitsura nito, ang hangin sa loob ng silid ay tila humihinga. Si Daniel ay dahan-dahang umupo sa pinakadulo, nakayuko, pilit pinipigilan ang sarili na magbigay ng kahit anong emosyon. Tumitig siya sa harapan. Walang kilos. Walang sinasabi. Tinapay lang yan, bulong ng isipan niya. Pero ang puso niya hindi sigurado. Pumasok si Aurelio, tahimik, may dalang maliit na buklet. Sa tabi niya ay isang babae, matanda, may rosaryong nakasabit sa kamay. Kasunod nila, isang lalaking nasa late 20s, may mga tattoo sa braso, naka-jacket kahit mainit. Lumuhod siya sa harapan ng monstrance at tinakpan ang mukha ng dalawang kamay. Ilang segundo lang, nanginginig na siya sa pag-iyak. Ano nang meron dito? Tanong ni Daniel sa sarili. Bakit parang lahat ng pumapasok ay biglang bumibigat? Pastor, bulong ni Aurelio, hindi tumitingin sa kanya, si Jacob yan. Dati siyang adik. Halos mamatay sa overdose. Pero isang gabi, pumasok siya dito. Wala siyang plano kundi tapusin ang lahat. Pero sabi niya, narinig niya ang isang tinig dito, nagsabing, mahal kita. Simula noon, hindi na siya bumalik sa droga. Tumango si Daniel, hindi umiimik. Gusto niyang sabihin, emotional lang yan, imahinasyon lang yan, delikado ang faith na ganyan. Pero habang pinagmamasdan niya ang lalaki, ang pag-iyak nito, ang paghinga nitong mabigat pero malaya, hindi niya kayang magsalita. Biglang nagbukas ang pinto. Isang batang ina na may bitbit na sanggol ang pumasok. Umupo sa gilid, humalik sa rosaryo, at habang pinapadede ang sanggol, nakatitig lang sa host na nasa gitna ng monstrance. Tahimik. Payapa. Muling dumaan si Aurelio, at sa marahang tinig, bulong niya. Wala kaming programa rito. Walang sermon. Walang musika. Presensya lang. Presensya. Salitang matagal nang ginagamit ni Daniel. Sa kanyang mga sermon. Sa kanyang mga panalangin. Pero ngayon lang niya naramdaman na baka ngayon niya lang ito tunay na nararanasan. Sa di kalayuan, bumukas ang pinto. Pumasok si Father Charles, naka-white stole. Lumuhod siya. Tumayo. Kinuha ang monstrance.
Dahan-dahang inikot ito sa harapan ng mga tao, itinataas ang Eukaristya. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Walang tunog. Walang galaw. Tila mismong hangin ay tumigil. At sa kauna-unahang pagkakataon, si Daniel Moore, ang dating pastor na sigurado sa lahat, ay nakaramdam ng isang init sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito init ng tensyon. Hindi init ng emosyon. Para itong pagyakap na hindi pisikal. Para siyang binalot ng katahimikan na mas malakas pa sa kahit anong sigaw ng pulpito. Napatulo ang luha. Hindi niya ito pinansin. Isa lang ang bumigkas sa isip niya, nandito ka ba talaga? Walang sumagot. Pero ang buong paligid ay parang nagsabing di. Hindi siya lumapit. Hindi siya lumuhod. Umupo lang siya. Tahimik. Nanginginig ang mata. Hindi siya humikbi. Hindi siya nanginig. Pero may bumigay. Pag-uwi niya, hindi siya nagsalita. Hindi siya tinanong ni Patricia. Kumain sila ng hapunan na parang walang nangyari. Pero nang humiga siya, hindi na siya nakatulog. Bumangon siya. Umupo sa gilid ng kama. Tumingin sa langit sa labas ng bintana. At sa huni ng sikas, bulong niya. Diyos, kung hindi ikaw yon, bakit parang ikaw? Sa sumunod na araw, mas tahimik si Daniel sa trabaho. Habang nagwe-welding, nawala siya sa focus. Kinalabit siya ng katrabaho. Hoy, Pastor! Huwag kang malalim dyan. Baka maluto ang bakal. Tumawa siya, pilit. Pero sa utak niya, hindi bakal ang tinutunaw. Kundi ang kanyang paniniwala. Gabi-gabi, binabalikan niya ang tanong, paano kung hindi ito katang-isip? Paano kung totoo nga? Sa gabi ng Biyernes, nakaupo siya sa porch, bit-bit ang lumang Bible. Hawak niya ang notepad ng sermon. Pero wala siyang naisulat. Nag-text siya kay Father Charles. Pwede ba akong magtanong? Walang ilang minuto, sumagot ang pari, ang simbahan ay bukas para sa mga tanong. At ang Diyos ay mas lalong bukas sa puso mong gustong makilala siya. Kinabukasan, habang pinagmamasdan niya ang kanyang kongregasyon, hindi na niya kayang magsermon gaya ng dati. Habang binabanggit niya ang Lord's Supper at tinuturo na ito ay simbolo lamang, naramdaman niyang parang nagkakalat siya ng usok para itago ang liwanag na nakita niya mismo. Pagkatapos ng serbisyo, lumapit sa kanya si Mark, assistant pastor. Pastor, okay ka lang? Hindi ka tulad ng dati. Umiti siya, pagod. May iniisip lang. Baka kailangan ko ng bakasyon. Hindi sinabi ni Daniel na ang bakasyon na yon ay hindi para sa pahinga, kundi para sa paghahanap. At sa gabing iyon, habang nakaupo sa harap ng notebook niya, may isinulat siyang hindi pa niya nasasabi kahit kanino. 6 na buwan. Bigyan ko ang sarili ko ng 6 na buwang pag-aaral, panalangin at pagtuklas. Kung hindi totoo, babalik ako. Pero kung totoo ito, hindi niya tinapos ang pangungusap. Tumitig siya sa papel. Tumayo. Binuksan ang bintana. Pinayagan ang hangin ng Texas na pumasok. Panginoon, bulong niya. Kung tunay kang nandoon, tulungan mo akong hanapin ka. Kahit magbago ang lahat. At sa di niya na malayang paraan, ang 6 na buwang eksperimento ay hindi pala pagsubok. Ito ay paanyaya. At siya ay matagal nang sumagot. Linggo ng gabi, may kinukuting-ting si Daniel sa laptop habang umiikot ang ceiling fan sa itaas. Nakabukas ang dokumentong may pamagat na The Lord's Supper, a Memorial of the Cross. Ilang taon na niyang ginagamit ang outline na yon. Alam niya ang bawat bullet point, bawat sipi. Kabisa niya ang daloy ng sermon, ngunit ngayong gabi, parang ibang tao ang nagsulat nito. Paulit-ulit niyang tinitigan ang linyang ito. The bread and wine are symbols. Huminto siya. Napapikit. Bumuntong hininga. Kinagat ang labi. Binura ang linya. Sinulat ulit. Tiningnan ulit. Hindi na niya masabi kung sinungaling ba siya kung sasabihin iyon o kung takot lang siyang maging totoo. Sa mga nakaraang linggo, palala ng palala ang agwat sa pagitan ng tinuturo niya at ng nararamdaman niya. At ngayon, hindi na ito agwat. Bangin na. Daniel, tawag ni Patricia mula sa kusina, maghahapunan na tayo. Tumayo siya, tiniklop ang laptop. Ngunit ang bigat ng pagkakasara nito ay parang pagsarado sa isang parte ng sarili niya. Habang kumakain, kwento si Sophie tungkol sa paaralan, si Andrew ay may hawak na laruan habang sumasabay sa usapan.
Si Patricia ay tahimik, pinagmamasdan si Daniel. May mali ba? Tanong niya. Wala, sagot ni Daniel. May isip lang. Seryoso na yan ha, sabat ni Andrew. Mukha kang robot, Tay. Tumawa si Daniel, pilit. Pero hindi sumama ang tawa sa mga mata niya. Kinabukasan sa simbahan, habang nagkakape ang staff, lumapit si Mark, assistant pastor, hawak ang isang notepad. Pastor, sabi niya, napapansin ng board na hindi ka tulad ng dati. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Daniel. Hindi ka na excited mangaral. Hindi mo na rin nasusunod yung flow natin. Kahapon, bigla kang nag-skip ng point sa kalagitnaan. Wala lang yon, tanggi ni Daniel, mabilis. Nagkamali lang ako. Pero hindi tumigil si Mark. Dan, ilang miyembro na ang nagtanong sa akin. Nababahala sila. Baka kailangan mo ng break. Tahimik si Daniel. Hindi niya alam kung break lang ba talaga ang kailangan niya o kung kailangang buwagin ang buong entablado ng buhay na itinayo niya. Sa linggong iyon, sinubukan niyang bumalik sa dati. Nagbasa siya ng mga libro. Nag-review ng sermons. Pinilit niyang mag-practice sa sala habang tahimik si Patricia sa kabilang sofa, hawak ang tasa ng tsaa, pinagmamasdan lang siya. Pero tuwing babanggitin niya ang simbol, tila may bumabangga sa dibdib niya. Parang may sumisigaw, hindi lang yan simbolo. Isang gabi, bumangon si Patricia, galing sa kama, at pinuntahan si Daniel sa sala. Naka-off ang ilaw, tanging ilaw ng laptop ang bumabalot sa mukha niya. Daniel, mahinang sabi ni Patricia, ano ba talaga to? Anong alin, balik niya? Yung bigat na yan. Yung katahimikang hindi mo mabitawan. Yung parang may ibang mundo kang iniiyakan. Napabuntong hininga si Daniel. Tumingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, tinanggal niya ang maskara. Patricia, hindi ko na alam kung ano ang totoo. Napaupo si Patricia. Hindi ito umiyak. Pero nakita ni Daniel ang takot sa mga mata ng asawa niya. Takot hindi sa paniniwala, kundi sa pagkawala. Kung hindi ka na naniniwala sa simbahan natin, anong ibig sabihin nun sa lahat ng ginawa natin? Sa lahat ng isinuko natin? Hindi ko sinasabing hindi ako naniniwala sa Diyos, sagot ni Daniel. Pero baka hindi siya lang ang nasa panig natin. Linggo ng umaga. Dumating ang araw ng sermon. Nakaplano ang lahat, the Last Supper, a symbol of the Savior's love. Puno ang simbahan. Tahimik. Nakangiti ang mga miyembro. Hawak ang kanilang mga Biblia. Nasa pulpito si Daniel, suot ang kanyang itim na blazer. Hawak ang kanyang notepad. Lumunok siya. Binuksan ang unang slide. Tumunog ang projector. Ang ating paksa ngayong araw, panimula niya, ay tungkol sa simbolo ng hapunan ng Panginoon. Tahimik. Lahat nakikinig. Pero nang dumating na siya sa linyang ito, the bread and wine are just symbols. Tumigil siya. Tumingin sa mga tao. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Patricia, nakaupo sa harap, hawak ang kamay ni Sophie. Tumitingin sa kanya, hindi bilang asawa, kundi bilang babae na may tanong. Nanuyo ang lalamunan ni Daniel. Muli siyang tumingin sa tala. Binasa ulit. Pero hindi niya maituloy. Tumayo siya ng tuwid. Hawak ang mikropono. Tahimik. Pasensya na, bulong niya, halos hindi narinig ng unang hilera. Hindi ko kayang magsinungaling ngayon. Nagkatinginan ang mga miyembro. May kumislot sa likod. May umubo. Si Mark ay tumayo mula sa gilid ng platform. Pero si Daniel ay nanatili. Ang tinapay, sabi niya, ay tinapay. Yan ang lagi kong turo. Pero paano kung hindi lang yan tinapay? Paano kung totoo nga ang sinabi niya? Tahimik. Paano kung ang katawan ni Kristo ay hindi lang alaala, kundi aktwal na naririto? Walang sumagot. Sinara ni Daniel ang Biblia. Inilapag ang notepad. Tapos na muna ako para sa araw na ito. Bumaba siya sa pulpito. Naglakad sa gitna ng pasilyo. Hindi siya pinigilan ni Mark. Hindi siya sinundan ni Patricia. Lumabas siya ng simbahan. Mainit ang araw. Humihip ang hangin. Nakaramdam siya ng kaunting laya, ngunit may kasamang takot. Sumakay siya sa truck. Pinatakbo ito. Habang binabaybay ang highway, wala siyang alam kung saan siya pupunta. Pero sa likod ng isip niya, malinaw ang larawan. Ang misa.
Ang katahimikan. Ang host sa loob ng monstrance. Isang tanong ang bumalik, ngayon ay mas malakas. Kung totoo siya, handa ka bang makita siya? Kinabukasan, sa isang simpleng mesa, binuksan niya ang kanyang notebook. Isinulat niya, "Babalik ako. Hindi bilang mananampalataya. Hindi bilang pastor. Babalik ako para sa isang huling pagsubok." Hindi niya alam kung ito ay simula o pagtatapos. Ang alam lang niya, hindi niya kayang hindi bumalik. 7:00 ng gabi. Tahimik ang simbahan. Hindi ito misa ng linggo. Walang banda. Walang sermon. Walang projector. Tanging mga kandila ang ilaw at ang katahimikan ay mas mabigat pa sa hangin ng Texas sa tag-init. Dumating si Daniel Moore sa St. Joseph Catholic Church na hindi na nakatago. Wala nang pag-aalinlangan sa katawan. Hindi dahil naniniwala na siya, kundi dahil handa na siyang harapin ang lahat. Magsisigawan man ang mga multo ng nakaraan, haharapin niya. Patunayan man ng Diyos na siya ay totoo o hindi ngayon ang araw. Lumapit siya sa simbahan. Nakasuot ng simpleng itim na polo. Walang bitbit. Walang Bibliang hawak. Pero dala niya ang buong bigat ng mundo sa dibdib. Sa loob, naroon na ang ilang tao. Si Aurelio, nakaluhod sa unahan, hawak ang rosaryo. Si Patricia, tahimik sa tabi ng kanilang anak, hawak ang kamay ni Sophie na parang huling kapit sa isang pamilyang hindi na niya makilala. Si Mark, ang assistant pastor, nakaupo sa likuran, hindi sigurado kung bakit naroon, pero alam niyang kailangan niyang makita kung saan hahantong ito. Dahan-dahang nagsimula ang misa. Pumasok si Father Charles, suot ang puting kasulya, mukha ay tahimik ngunit matalim ang paningin. Hindi siya nagulat sa presensya ni Daniel. Sa halip, tumango lang sa kanya ng bahagya, parang sinasabing, "Dumating ka rin, anak." Umupo si Daniel sa gitna ng simbahan. Tahimik. Walang inik. Pilit na pinipigilan ang tibok ng puso na para bang may dudurog sa dibdib niya. Ang misa ay dumaloy sa paraang parang lahat ng galaw ay isinulat para sa gabing iyon. Ang mga salita, ang mga kanta, ang mga pagbasa, lahat ay tila pamilyar ngunit mas malalim kaysa dati. At nang dumating na ang konsagrasyon, tumayo si Father Charles. Tumunog ang kampanilya. Itinaas niya ang hostya. "Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." At doon, tumayo si Daniel. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya, kung galit, sakit, o ang desperadong tanong na hindi pa rin nasasagot. Tumayo siya. Ang buong simbahan ay natahimik. Lahat ng mata ay napatingin sa kanya. "Kung Diyos ka," sigaw ni Daniel, "tinuturo ang Eukaristya, patunayan mo. Huwag mo akong lokohin sa emosyon. Gusto ko ng katotohanan." Ngayon, walang gumalaw. Si Patricia ay napahawak sa bibig, mga matay na babalot na ng luha. Si Father Charles ay nanatiling kalmado. Ngunit inabot niya ang hostya, bumaba sa altar, at lumapit kay Daniel. Tahimik. Walang takot. Inilagay ang hostya sa kamay niya. "Kung hindi mo siya kilala," sabi ni Father Charles, "ipakilala mo siya sa sarili mo." Hindi umimik si Daniel. Tumitig sa hostya. "Tingnan natin kung may mangyayari," bulong niya. At sa isang galaw, itinapon niya ito sa sahig. Napasinghap ang buong simbahan. Isang lolo sa gilid ay napaluhod, umiiyak. Si Aurelio ay tumayo, agad na nagrosaryo. Si Patricia ay halos mapasigaw, "Daniel." Ngunit bago pa makagalaw si Father Charles, nang biglang pumatak ang hostya sa marmol na sahig. Isang liwanag ang sumabog. Hindi mata ang unang nakaramdam. Katawan. Parang may dumaan na init sa buong simbahan, hindi mainit na apoy, kundi init na yakap. Pumutok ang liwanag mula sa mismong lugar kung saan bumagsak ang hostya. Walang ilaw na nakatutok. Walang projector. Wala. Pero lahat ay nabalot ng liwanag na tila hindi galing sa mundo. At si Daniel, tinamaan sa dibdib ng lakas na hindi niya maipaliwanag. Napaluhod siya. Napahawak sa dibdib. Parang biglang sumikip ang mundo at narinig niya ito, hindi sa tenga, kundi sa puso. "Daniel." Hindi ito panaginip. Hindi ito guni-guni. Ito ay tinig. Hindi galit. Hindi mahina. Isang boses na kilala niya ngunit ngayon lang niya narinig. Isang boses na may bigat ng katotohanan at init ng awa. "Mahal kita. Mula pa noon. Kahit noong nilalabanan mo ako.
Hindi niya mapigilan. Umiyak siya. Hindi luha ng hiya. Hindi luha ng talo. Ito ay luha ng isang batang naligaw ng daan at biglang nakita ang ilaw sa dulo ng gubat. Sa gitna ng kanyang luha, habang lumuluhod pa rin, tumingin siya sa harap. Naroon si Father Charles, tahimik, hawak ang kanyang krusipiho. Nakatayo si Aurelio, may luha sa mata, may ngiti sa labi. Si Patricia. Tumakbo sa kanya, niyakap siya mula sa likod, humahagulhol. Si Daniel ay hindi na pastor. Hindi pa siya Katoliko. Hindi pa siya sigurado sa lahat. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na siya magdududa sa kung sino ang nasa Eukaristya. Tumayo siya, nanginginig. Pinulot niya ang hostya mula sa sahig, marahan, parang hawak niya ang puso ng isang taong minahal siya, kahit kailanman hindi niya ito pinaniwalaan. Humarap siya sa altar. Tumitig sa liwanag na unti-unting humuhupa. At sa buong buhay niya, sa unang pagkakataon, nasambit niya ng buong loob. Aking Panginoon at aking Diyos. Tahimik ang simbahan. Walang nagsalita. Walang sermon. Pero lahat ng nandoon ay alam, may nangyari. Hindi ito tsismis. Hindi ito kwento. Ito ay himala. Habang papalabas sila ng simbahan, halos hindi makapaniwala si Daniel sa sarili. Naramdaman niya ang kamay ni Patricia sa kanya. Hindi mahigpit. Hindi takot. Hindi galit. Pagmamahal. Anong gagawin mo ngayon? Tanong niya, mahina ang boses. Tumigil si Daniel sa harap ng pinto. Tumalikod. Tumingala sa loob ng simbahan. At sa isip niya, umalingaw-ngaw ang tanong. At ngayon ano ang gagawin mo sa katotohanang ipinagdasal mong makita? Lunes ng umaga, sa loob ng isang maliit na silid ng opisina ng simbahan ng Evangelical Hope Center, tahimik na naupo si Daniel Moore sa harap ng Board of Elders. 5 silang nakaupo. Formal. May mga hawak na folder. Sa gitna ng mesa, ang resignation letter na hindi niya isinulat, ngunit inihanda na nila para sa kanya. Daniel, unang nagsalita si Mark, ngayon ay hindi na assistant kundi pansamantalang humalili sa pamumuno, alam mong mahal ka namin. Pero hindi na ito gumagana. Hindi na ikaw ang pastor ng kongregasyong ito. Tahimik si Daniel. Hindi siya nagprotesta. Hindi siya nagsalita. Hindi mo na pinapangalagaan ang doktrina. Hindi mo na mapanghawakan ang itinuturo natin. At ayon sa mga nakakita pumasok ka sa misa. Paulit-ulit. Tumingin si Daniel sa kanila. Hindi mayabang. Hindi rin durog. Taimtim. Payapa. Lahat ng sinabi niyo totoo. Isang biglang katahimikan ang bumalot sa kwarto. Pero ito rin ang totoo, dagdag niya. Hindi ko siya hinanap para saktan kayo. Hinanap ko siya kasi hindi ko na kayang hindi siya hanapin. Pinirmahan niya ang dokumento. Isang tao ang dating tinitingala ng buong komunidad bilang tagapagtanggol ng doktrina, ngayong araw, opisyal na tinanggal sa posisyon. Nawalan ng trabaho. Nawalan ng plataporma. Nawalan ng seguridad. Ngunit sa paglabas niya ng opisina, habang hinahampas ng hangin ng Texas ang kanyang mukha, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa kanya, kalayaan. Ilang araw matapos ang lahat, naupo si Daniel kasama si Patricia sa kusina. Alam mong wala na tayong sweldo, ani Patricia, diretsyo. Wala na rin tayong health insurance. Hindi pa bayad ang kotse. At si Andrew, kailangan ng braces. Alam ko, sagot ni Daniel. Kung gusto mong umatras, hindi ako magagalit. Pero tumingin lang si Patricia sa kanya. May luha sa mata, pero may ngiti rin sa labi. Daniel, sabi niya, hindi ako nagpakasal sa isang simbahan. Nagpakasal ako sa'yo. Kung ito ang daang tatahakin mo, tatahakin natin. Lumuhod si Daniel. Niyakap ang asawa. Para siyang batang hindi kailanman inasahan na may magmamahal sa kanya, kahit wala na siyang maibigay. Sa sumunod na linggo, nagsimula si Daniel sa RIE, Rite of Christian Initiation for Adults, ang klase para sa mga gustong maging Katoliko. Kasama si Patricia. Kasama si Andrew at si Sophie. Sa una, tahimik lang sila. Hindi sanay. Parang bagong lipat sa ibang planeta. Pero habang lumalalim ang mga aralin, habang naririnig nila ang mga turo na dati nilang pinagtatawanan, ngayon, parang bulong ng katotohanang matagal nang kumakatok. Hindi lang ito tradisyon, sabi ni Daniel minsan kay Aurelio.
Para itong bahay na matagal ko nang pinagmamasdan mula sa labas. Ngayon lang ako pinapasok. Dumating ang Easter Vigil. Ang gabi ng kanilang pagtanggap sa buong buhay sa loob ng simbahang Katolika. Si Daniel, dating pastor, ngayon ay nakasuot ng puti, nakaluhod sa harapan ng altar. Si Father Charles ang nagbinyag sa kanya. Ang tubig ay malamig, ngunit ang apoy sa puso niya ay tila hindi na mapapatay. Ikumpisal mo ang iyong pananampalataya. Naniniwala ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat ni. Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, para bang bawat letra ay binubura ang mga taon ng pag-aalinlangan, ng pagsuway, ng panlalamig. Isa siyang bagong nilalang. At sa unang pagkakataon tumanggap siya ng Eukaristya. Hindi na siya tumayo para hamunin ito. Hindi na siya nagtapo ng tanong. Ngayon, lumapit siyang nakaluhod. Umiiyak. At nang ilagay sa kanyang dila ang katawan ni Kristo, nagbukas ang langit sa loob niya. Walang liwanag. Walang milagro. Ngunit naroon ang Diyos. Pagkatapos ng misa, pinuntahan siya ni Father Charles. "Welcome home, Daniel." "Mabuti pa siya," sagot ni Daniel nakangiti. Siya, kahit ilang beses ko siyang itinanggi, tinawag pa rin niya ako anak. Niyakap siya ni Father. Si Aurelio ay lumapit, may hawak na maliit na kahon. "Para sa'yo, Anya." Binuksan ni Daniel ang kahon. "Rosario." "Dati, tinuturing ko itong kasangkapan ng demonyo," ani Daniel, tawa iyak. Ngayon, parang sandata. Ilang buwan ang lumipas. Hindi na sila bumalik sa lumang simbahan. Natutunan nilang mabuhay ng simple. Si Patricia ay nagtuturo ng piano. Si Daniel ay nagsusulat ng libro tungkol sa kanyang paglalakbay, hindi bilang teologo, kundi bilang anak na naligaw at muling natagpuan. Si Sophie ay nagsimulang magkulay ng mga larawan ni Maria. Si Andrew ay nagsimulang maglingkod bilang altar server. Isang linggo ng umaga, habang nakaluhod si Daniel sa misa, nakita niyang pumasok ang isang dating miyembro ng kanyang dating kongregasyon. Hindi ito lumapit. Hindi rin numiti. Pero nakaupo ito hanggang matapos ang misa. Sa huling kanta, lumapit ito kay Daniel. "Hindi ko alam kung nasisiraan ka ng bait o kung may alam kang hindi ko pa alam, Anya. Pero gusto kong malaman." Ngumiti si Daniel. "Ako rin," sagot niya. "Gusto ko lang din noon malaman. At ngayon ikaw. Ikaw na nakikinig o nanonood ng istoryang ito. Isipin mo to. Kung ang Diyos ay kayang abutin ang isang lalaking buong buhay na itinayo sa pagtanggi, sa debate, sa pagtutol, kung siya ay kayang dumaan sa pader ng kayabangan at pride ng isang pastor na tulad ni Daniel. Ano pa kaya ang kayang gawin ng Diyos sa'yo? Hindi ka masyadong huli. Hindi ka masyadong malayo. Hindi ka masyadong marumi, masyadong matigas, o masyadong komplikado. Ang Diyos ay hindi lang naghihintay sa simbahan, naghihintay siya sa pintuan ng puso mo. At kung pagbubuksan mo siya, maaari kang mawalan ng ilan, ng trabaho, ng mga dating paniwala, ng ilang kaibigan, ng ilang kasinungalingan. Pero kung kapalit noon ay ang katotohanang hindi kailanman maagaw, wala kang talo. At tandaan, ito hindi pa ang huli. Dahil may isang gabi pa, sa parehong simbahan, kung saan si Daniel ay makakakita muli ng isang bagay na hindi maipaliwanag, isang himalang mas malalim pa sa una. Kung umabot ka hanggang dito, hindi aksidente. Gawin mo ang hakbang ngayon. Mag-like, mag-subscribe, at ipadala ang video na ito sa taong iniisip mong malayo na sa Diyos. Dahil kung may natutunan tayo sa kwento ni Daniel, walang sinuman ang labas sa abot ng pagmamahal ng Diyos. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat ang unang nakaalam.